Kasi ang malaking pinag-usapan kahapon na ang isyong ito, ang malaking isyu kahapon kasing laki ng ngipin ni Chel Jok, no? Ay yung sabina. Yon. Kasi ang labo nitong prosecution para sa akin. 'Di ba naging Vice President lamang si Binibining Sara Duterte noong 2022, di ba? Opo. July 1, 2022. Mhm. Gusto nitong prosekusyon ay isabina ang kanyang mga bank records. Buong buhay na yata gusto ko isalin eh. Mula 2007. Ano ba naman yan? Ganun ba talaga yun, sir? Hindi pwede yun. Ayun. Ito ang natatawa ko, ha. Ito. Kalkalin muna natin yung argumento ng prosekusyon bago yung depensa. Ito Opo. ay opinion ko lamang po, ha. Okay. Sabi ni Chel Jokno, medyo bombastic eh, as if naman makukuha sa pagiging makata o dun sa acting, ha, o sa mga makatatamis na salita ang katotohanan. Sabi niya, yun daw paglilitis ng impeachment court is a power that nothing and no one can handcuff. Tagalogin mo! Wow. Tagalogin mo! Yun ay mga gawain na hindi po pwedeng pigilan ni naman. Yan. Okay, sabi naman ni Attorney Wesley Poa ay hindi pwedeng maging weapon of a fishing expedition. Tagalogin mo! Tagalogin mo! Hindi nyo pwedeng maging armas yan para sa inyong paghahanap ng mga mga detalye. Sabi ni Chel Jokno, dapat daw tignan. Umpisa 2007, Vice Mayor si Sara Duterte noon. Ibang posisyon na yan, sir. Umpisa 2007 dahil kung nagpayaman daw si Vice President Duterte nung siya ay Vice Mayor pa lamang, hindi siya naaangkop o hindi niya deserve manatili bilang Vice Presidente. Okay, yung number one. Ngunit! Sabi naman ni Attorney Poa, Opo. sabi na nga dun sa Duterte case na kamakailan lang nilabas, ang sinusuri lamang sa impeachment ay yung mga nagawa ng isang tao kung siya ay impeachable officer na. Ibig sabihin, mula nung siya ay naging vice-presidente. O anyway, babalik tayo rito. O, katulad dito, eto, alam mo, magagaling ang yung iba na mga abogado. Yan si Ligutan, si Lorna Kapunan, she's a good lawyer, although she's not good looking, good lawyer naman. Anyway, Good lawyer. Okay na yun. si Luis Tro, I will always maintain, si Luis Tro ay isang abogado na kapag ikaw ay hindi matalino, akala mo matalino. Pero kung matalino ka, alam mong hindi matalino. Ito ang ginawa. Hindi lang sa hindi magaling na abogado. Grabe. Magulang pa. Alam mo, sa lahat ng ayoko yung magulang kasi hindi ako nanggugulang sa Magulang, that means manluloko? pero hindi siya kasama nung pag sinasabi nating mga magulang at mga kapatid. Dahil hindi magulang yun. na yun. Hindi yun. Parent yun eh. Ayun. Ito ibang parent. Alam mo kung ba't sinasabi kong magulang? Kinall out tuloy siya ni Attorney Sison, ano? Sinasabi niya, hindi na namin ipipresenta itong mga witness na to. May sinasabi yung sa PNP, yung sa firearms, para i-establish daw na maraming barel si Sara Duterte kasi establish na daw na marami siyang barel at pwede niyang i-carry out yung death threat. Unang-una, mali yun eh. Yung sinasabi nilang parang tender of excluded evidence, mali po yun. Hindi mo pinresenta yung witness bago sasabihin mo, kahit hindi namin pinresenta yung witness, ay eto ang napatunayan. Kalokohan yon. Sa ang libro meron yon na Binibining Jerville. Oo, pambihira ka naman. Yung tender of excluded evidence na sinasabi,
ay ito, ganito, pag sa court. Kasi nga hindi mga trial lawyer tong si Luis to eh. Ano to eh, trial lawyer eh. Kasi tinago niya yung kanyang asawa, di ba, nung hinahanap ng mga pulis. Pero may nagkita na sila. Kasundo yata sila ni Ping eh, di ba? Oo. Okay. Anyway, ganitong tender of excluded evidence. Opo. Nasa korte ka. Meron kang testigo. May sinabi yung testigo mong testimonya. May tinanong ka. Opo. Ganito. Mag-o-object yung kabila. Objection, Your Honor. Witness is not competent. Sabihin ng judge, objection sustained. Sasabihin mo na sa judge, Your Honor, may it be placed on record that had the witness been allowed to answer the question, he or she would have said this. Ito yung dapat sinabi niya kung hindi nag-object yung kabila. Ayun. Pwede po yun. Pwede. Pwede. Okay. Pero yung hindi mo pinresinta, kung sasabihin mo, ito yung testimonya yan at yan ay ilagay mo on record, kalokohan yan. Ibig sabihin siya pa nagpresenta. Tanggugulang yan. Kaya nga winarningan na rin sila ni Cheese. Umpisa ngayon yung opinion hindi counted ha. Ayun. Hindi counted Hindi yung pwede opinion. yun. Oo. So, nandun na yung warning. Anyway! Nakakalimutan ko Hindi, sila eh. mabanggit natin yung kay Corona, no? Opo, Ako opo. talaga Yes. very close sa akin yung issue na yan kasi alam nyo, huwag nyong ipagmalaki yung impeachment ni Corona sapagkat nagkalagayan doon. Nagkalagayan doon. Anong katunayan? 3 senador pagkatapos noon lumabas na tumanggap ng 100 million sa mga yung pork barrel. Kita mo noon, 100 million lang ha. Oo, nakulong, di ba? Si Juan Ponce Enrile, si Jinggoy Estrada, At si Bong Revilla. Oo, kasi may alegasyon na nagkalagayan. Kaya na-convict si Corona. Wag nyong ipagmayabang yan. At si Chief Justice Corona ay practically inabsuelto ng Korte Suprema noong, di ba, dapat tanggal siya. Opo. Dapat yung mga benepisyo niya forfeited. Dapat wala siyang natanggap kasi Opo. impeach siya eh. Opo. Di ba? Opo. Ang Korte Suprema ay ibinalik sa kanya lahat ng benefits niya bilang Chief Justice. Yun ang masakit. Ibig sabihin, hindi naniniwala ang Korte Suprema na talagang na-convict si Chief Justice Corona. Katarantaduhan lang naman talaga po yan ni Pangulong Noynoy Aquino. Yang impeachment na yan, huwag niyong gayahin yan. Alam nyo ang pagkakaiba. Noong ini-impeach si CJ Corona at noong may co-warranto si Sereno. Noong ini-impeach si CJ Corona, lahat ng empleyado ng gobyerno nandoon. Sinusuportahan si CJ Corona. Yun. Si Sereno, lahat ng empleyado ng Supreme Court nagsama-sama rin. Nagkaisa para sabihing tanggalin nyo na yan. Walang biro. Walang biro, magtanong kayo. Ngayon, i-impeach nyo na naman, gusto nyo na namang makonvict yung isang tao na gusto ng karamihan. Bakit kayo ganyan? Kung sinong gusto ng karamihan, betrayal of public trust. Paano nabibitray yung public trust kung sila ang pinagkakatiwalaan ng karamihan? Ang betrayal of public trust, yung hinalal ng 31 million ngayon ay negative 35 na. Ang trust rating ulitin ko, trust rating. Yun ang betrayal of public trust. Hindi yang gusto ng tao eh kung ano-anong sasabihin nyo. Hello, Sir Sam Pagdilaw. Ngayon, eto bigyan natin ng konteksto to. May isang law din na naman na sinasabi na yung 16 daw na nag-rule si Chis Escudero na yun ang dapat boto para ma-convict ang kahit sino sa impeachment court dahil yun ay base sa sinasabi ng konstitusyon na all the members ay, di ba? Dapat 16 Ay talaga. dapat, yun. Alam nyo, sino ito? Si Father Rangilio Aquino. Fraile. Okay, bigyan natin ang konteksto. Sinasabi kasi nila, mali yung sinasabi nung mga kumukontra na 16, pati doon sa quorum na dapat 13. Bakit daw sabi nila? Kasi yung mga law deans daw ay sinabi na tama yung grupo ni Gatchalian, mali yung grupo ni
Alan Peter Cayetano. Lagyan natin ng konteksto. Sige po. Kung ikaw ba ay Lodin, ikaw ay legal luminary. May mga kaibigan akong Lodins magagaling ha. Pero yung ibang Lodins, palakasan lang yan eh. Kaya naman, wala na din. tayong magbulahan pa kung sinong malakas doon sa pamamahala ng eskwela, Numbers etc. game pa rin. etc. Oo. Okay. Number 2, bakit yung mga Lodins ay kontra doon sa mga sinasabi na pabor kay Sara Duterte? We must remember na karamihan ng law schools dito ay pinamamahalaan ng mga orders, yung mga religious orders Opo. na nasa ilalim ng simbahang Katoliko. Yes. At ang simbahang Katoliko ay ayaw sa mga Duterte. Umpisa na natin. San Bakit Beda. ayaw? San Beda. Yes. Simbahang Katoliko 'yan, di ba? San Sebastian, Recollect, di ba? Lasal. Di ba? De La Salle, Diba? yes. Lasal Brothers, di ba? Yes. Ateneo, mga Opo. Jesuita, kung saan nanggaling yung group, yung word na Jesuita. And so on and so forth, Opo. di ba? Ayaw nila kayo mga Lodins nila, pinasasabi nila yung mga kontra sa mga sinasabing opinyon na pumapabor naman kay Sara Duterte. Okay, etong fraile na to, si Ranhilio Aquino na di ng San Beda. Unang-una po, fraile, hindi ka naman abogado eh. Kaya ka naging Lodin ay dahil may masters kaya may doctorate ka, San pero Beda. hindi ka naman kumuha ng bar. Kuha ka muna ng bar. Wala pa siyang bar. Kuha ka muna ng bar. Kulang pa. Fraile, fraile. Kuha ka muna ng bar bago kami maniwala sa iyo. Pumasa ka muna. Okay, number 2, kita mo ang sinasabi nito, Kung di ba naman kengkoy yung opinion nito, Sabi niya, yung 2/3 daw ng lahat ng miyembro ng Senado ay ibig sabihin noon, yan ay kung sila ay narinig nila yung ebidensya at sila ay nag-deliberation. Sabi niya. Opo. Kung hindi naka-attend ng deliberation, hindi narinig yung ebidensya, papaanong boboto? Yun ang sabi niya. Fraile! Fraile! Saan sa konstitusyon nakalagay yun? Okay, eto, common sense Okay. Medyo mahirap po itong ipaliwanag kung hindi abogado kasi tama. dapat, pero maaintindihan nyo to, simple lang to kung babasahin nyo ang konstitusyon. Opo. Yun pong Supreme Court at yung COMELEC nakalagay puro na. Happy 3,000 live viewers po. Maraming salamat Thank po you, sa inyo. guys. Salamat. Guys. Grazie, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Okay. gracias. Oo. Okay. Tera makasi. Ano yun? Ay, ayating ka. Mahal kita yun eh. Oo, di ba? Ganun din. Oo, yan. Oo. Aran? Aquino. Oo. Okay. Constitution. Anak ni Batak. Oo.